Ang inyo pong lingkod, Dr. Vicente R. Bigmudo, Regional Manager ng National Irrigation Administration dito sa Naga City, Region 5. Ang NIA po ay isang ahensya ng gobyerno na naatasang mag-develop ng ating water resources for irrigation. Ano po yung irrigation? Ito po yung pagbibigay ng supply ng patubig sa ating mga sakahan upang ang ating pong ani ng mga magsasaka ay tumaas yung ating minimiting food self-sufficiency dito sa ating bansa. Well, dito sa Region 5, humigit kumulang meron tayong 240,000 hectares na taniman ng palay. Ito yung pwedeng patubigan kung magkakaroon sana ng irrigation facilities. Kaya lamang po sa kasalukuyan, dahil hindi naman sapat-sapat ang pera ng gobyerno, ay nasa close to 60% pa lamang ang ating napapatubigan. Ibig sabihin, mga mahigit kumulang 40% pa ng ating lawak ng bukirin ang wala pang patubig. At kung matutubigan natin itong 240,000 hectares na ito, palagay ko, hindi lang basta-basta Bicol Region ang magiging sagana sa pagkain. Makapag-export din tayo ng supply ng bigas sa ibang bansa dito sa Siang Region. Dalawa kasi ang ating ginagampanang trabaho. Operation and maintenance ng ating mga completed irrigation systems, tapos implementation ng mga new projects. Okay. As far as operation maintenance, gusto nating makita na yung ating mga magsasaka ay hindi lamang nakikibahagi sa pag-ooperate and maintain ng ating mga systems, kundi nakikita natin talagang malinis, maayos ang ating mga irrigation facilities. At kung titingnan mo naman yung latag ng palayan, makikita mo maganda at magbibigay ng napakagandang pangako ng isang mataas na ani. Kung ang project implementation naman ng ating pag-uusapan, parang tao, di ba? Gusto mo nakakakita ng isang babae na napakagandang bihis, lalaki na napakamatso. Irrigation facilities, ganyan din ang gusto natin nakikita. Makinis, maayos, matatag. Hindi basta-basta binubuwag ng malakas na bagyo. Di ba? At natutuwa ang kahit na sinong makakita. Yun po ang ating gustong matiyak sa ating project implementation. Bilang regional manager, 2.5 years na ako dito sa Naga City at marami ang nagtatanong sa akin, how do I find Naga City as a place of assignment? Ang sinasabi ko po, well, nung nasa Central Luzon region po ako, normal ang aking buhay doon. And then after several years, nalipat po ako sa Region 1, Ordaneta, covering the entire Ilocos region. At dahil sa ganda ng landscape sa Region 1, sabi ko, wow, I am in paradise. Pero dito po sa Region 5, maniwala kayo sa hindi. Sinasabi ko sa aking mga kaibigan, grabe, as if I am in heaven. Bakit po? Kasi dito sa Region 5, nandito yung pinakamagandang bulkan sa buong mundo, ang Mayon Volcano. Nandito rin ang napakagandang beaches. At nandito rin yung mga religious, mga friendly, mga napakababait na Bicolano at Bicolana. At nandito rin yung very, very supportive na political leaders. So sabi ko, it's heaven in Region 5. Paboritong daanan ng bagyo, pero nakita naman ninyo, only after several months, nanunumbalik ang kanyang natural beauty in terms of its landscape qualities. So nakakapagod pero nakakatuwa. Kasi nakikita mo na yung iyong mga pagpapagod, pagsusumikap ay nagkakaroon naman ng magandang bunga. Papeles, pag nasa opisina, papeles, pag-entertain ng mga bisita,
pagpirma ng napakaraming mga papeles at kung nasa fieldwork naman, halos nauubos ang oras mo sa pagbibiyahe kung ang i-cover mo ay yung buong region, no? Kaya nga pupunta ako ng Masbate, I require at least 3 days. Catanduanes, 3 days. Marami nga nagtatanong ilang taon na daw ba ako? Sabi ko, wala naman sa edad yan, di ba, no? Sabi ko biologically, 62. Pero look at my face. Mukhang 52 lang, di ba? Sa katawan ko, 42. yung sa project, mula noong natatag ang NIA, marami kasi tayong projects at ako yung number 2 na na-elevate sa Hall of Fame among project managers. Pero sa ngayon, after several decades, may mga sumunod na rin sa amin. Para makamit mo yung Hall of Famer, kailangan for 3 years, ikaw yung tinatanghal na pinakamagaling na project manager. 10 po kami magkakapatid, 3 lalaki, the rest are girls, ako po yung pang-5. Ngayon, yun naman sarili kong family, 2 po yung anak ko, isang lalaki, isang babae, guwapo at maganda, parehas matalino, scholars mula nung mag-aral sa elementary hanggang sa makatapos. May pumasyal sa aking bishop, yung kaibigan kong bishop. And then sabi niya sa akin, Doc, lalo kang bumabata, ano ba yung sikreto? Ang sagot ko, Bishop, I just make it sure na happy ako araw-araw. Tanong ng Bishop, and what makes you happy? Ang sabi ko sa kanya, alam mo, Bishop, I just don't give, I share. Aba, di ba parehas yung Doc? Sabi niya sa akin, giving and sharing, no, it's different. When you give, baka binibigay mo yung spare mo na lang, yung sobra-sobra. But when you share, sabi ko, para sa iyo na lang, ipinamimigay mo pa. That's sharing. Sabi nga ano ba yung honest, yung sincere essence of sharing? Number 1, you don't advertise. Number 2, maski na nahihirapan ka na, nagbibigay ka pa. Number 3, yung maluwag sa iyong kalooban. Nagiging masaya ka when you do it. For me, the ultimate dimension of happiness is making other people happy. I work to inspire, to let others live a good life.